Just like the sunrise on a springtime morning, he filled my longing in a moment's time. A song was born, and its melody shall thrill my heart eternally. Just like the sunrise on a springtime morning, he filled my longing in a moment's time. A song was born, and its melody shall thrill my heart eternally, 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 eternally. Seasons may come and go, life passes quickly by, constantly faced with change, come sunshine or winter snow. Though we may laugh or cry, Jesus, you stay the same. Jesus, I will praise you if I'm resting or at war. And Jesus, I'll be grateful if I'm rich or if I'm poor. And Jesus, I will thank you if I'm suffering or at peace. For you and you alone I live and People will come and go. I'll have to say goodbye. Sometimes I'll go through pain, but meanwhile my faith will grow. With the ebb and flow of time, still you remain the same. Jesus, I will praise you if I'm resting or at war. And Jesus, I'll be grateful if I'm rich or if I'm poor. And Jesus, I will thank you if I'm suffering or at peace. For you and you alone I live and breathe. I will be joyful, for you are my God. And joy is the essence of you. I'll trust you completely no matter the cost. For you are the essence of truth.
Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag kapag laon, no? And it's May 6, 2024, no? Praise God for, of course, ayong kinabuhi sa atong kinabuhi nga iyang gilugwayan o labasan nakahimuta sa atong again sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagon o kini si kapag laom GC ang makig-uban kanimong kapag laom sulod sa pipila ka mga minuto. And we should be thankful to God, no, nga ni dangata ni mga taknaa. Pasalamat usab ta ngadto sa Dios din siya kanun nagahatag nato og mga panalangin, no? Langin bisan pa man sa mga kalisdanan, sa mga kalisod pagsuway as well nga danga sa tagtagtag sa kinabuhi iyat ang gigiyahan o kanang iyat ang gitabangan, no? And ato na may panimbaya niya atong kapikas sa kinabuhi katong Lao Mission man si AJ ang anak mga Salvador family sa akong igsuon ngadto sa iyang pamilya diha sa Malay-Balay Bukidnon maayong buntag kaninyo Tita Gra, Kuya B-Boy, man si Kuya Kikin, no? Sa Kapadayon na nanguha in town sa iyong pag-eskwela. Ngadto sa itong mga newly baptized, mayong buntag. Ngadto sa itong mga kaigsuunan diha sa Sangi, no? Maingon man, mayong buntag sa itong mga lima, no? So doon natin umaabot nga dako-dako nga kusada. Doon natin mga lima as well. But of course, mayong sa buntag sa itong mga pastor diri, no? Duha din ito puok. May mga ito mga volunteers, no? Media missionaries. Anyways, ang atong uluhan karon sa atuang paghahisgutan mao ang labing mangit-ngit nga takna ang atong teksto makita sa ikaduhang Korinto 12 versikulo 9 dinhi nagingon apan siya nag-ingon kanako ang akong grasya igo alang kanimo kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahoyan sa ingon ni ana labi pang igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. Okay, no? So ang atong isgatan niya mga paglaom sa mga nindot kay nga mga topiko, no? As far as I nabasa nako. Anyway, before ta mo padayon ngadto sa nahan atong awhagon ang balaan nga espiritu nga makig-uban kanato ni mga takna. Magampo ta. Dalaygon ug mahigugmaon nga Dios nga ikaw ana sa mga trono. Una sana nagapasalamat kami sa imong dakong gugma nga imong gipadayag sa matag usa pinaagi sa paglugway sa mga tagsa-tagsa kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga grasya, sa mga panalangin, sa paggiyak o maingon man sa mga kaalam nga imo niyan ibahin nga kanamo. O Dios, inintak na nagaampo kami. Ikaw magahikap sa matagusan mo kakasing-kasing aron kini unyang imong mga pulong ang pagatunan mahitisok kani sa mong dili lang sa unahon na mayon man ngadto sa mong kasing-kasing aron mahimong gabayan samtang kami magkinabuhi ning kalibutan. O Dios, kuhaa mga maot sa mga unahon na mayon man sa mga kasing-kasing limpyuhi kami
aron sa ingon takos kami nga modawa sa mga grasya panalangin nga sa kanunay imong gibubo sa matag usa ka namo. Among iring itugyan, isalig, ilaw mang madawat, mayo man ang kapasayloan sa mga tagsa-tagsa kakasaypanan tungod lamang sa gahom ngalan guning Hesus. Amen. Okay, og sa dili pa kita mo padayon ato kining paminawan kining usa ka malaumon kay nga lawiton. He filled the skies with radiant light to glorify the night. He knows the path that leads up to the dwelling place of light. Creator, Master, holiness, Sustainer of my soul. He reigns in golden splendor. His heavens filled with wonders. Almighty God, Almighty God. He used His words to lay out the foundations of the earth. He sent His Son, so men born dead could have a second birth. Jehovah, Father, mighty King, Sustainer of my soul. He reigns in golden splendor. His heavens filled with wonders. Almighty God, Almighty God, most excellent in power. All creation speaks His majesty. Jehovah, Father, mighty King, Sustainer of my soul. He reigns in golden splendor. His heavens filled with wonders. He purchased mine forever. Almighty God, Almighty God. We're back kapaglaom sa atong programa o kinigyapon si kapaglaom GC, no?
So, happy watching and listening to Kapaglaom Ruel Cabanti. No? Good morning, Jess. Kapaglaom, Jess. Good morning sa kanimo. Kapaglaom Ruel. No? And happy watching and listening also to Kapaglaom Ludi Gaudan. No? Good morning, Kapaglaom. Watching from Hibayo Giholngan. Mayong buntag kaninyong tanan diha. Kapaglaom Ludi. O sa tanan nga taga Hibayo Giholngan. Okay? So, atong sugdan sa pagbasa. Tingali ikaw masagmuyo o ang imong buot o ang imong pamaagi gihikaw. Apan laome nga ang Ginoo nahigugma kanimo. Mao ni kumon kay nga mahitabo kapag laom no. Natay usahay natay pangayoon. O nya it seems nga dili mao ang atong mga expectation no. Usually mao ni mahitabo niya ma-discourage dayon no. Anyway, ato padayon nun, ang kalaya sa huduhan, tingali nagdilaab, ibabaw kanimo. Meaning, doon nakidaghan kayong problema o mura bugat gid kaayo. No? So, dire sa tuyo sa paglaglag kanimo, kundili sa pagsunog sa hugaw, aron ikaw, mugula ingon nga bulawan, nga inulay, mapito kapilo. Okay. Ibutang sa unahuna nga ang Dios muhatag kanimo og mga awit sa kagabihion. Ang kangit-ngit daw mutabon kanimo. Apan dili ikaw mututok sa mga dampog. Luyo sa labing maitom nga dampog may kahaya gayud nga nagasidlak. Ang Ginoo adunay kahayag alang sa matag kalag. Ablihi ang pultahan sa kasing-kasing ngadto sa paglaom, kalinaw ug pagmaya. Siya nagaingon, kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo. O ang inyong kalipay hingpit. Makita ka na sa 1:15 versikulo 11. Ang Diyos may usa ka pinasahi nga buhat nga pagabuhaton alang sa matag usa. O ang matag usa kanato mahimo nga magbuhat sa maayo sa buhat nga gisangon siya Dios kanato. Ang bugtong butang nga atong kahadlukan sa atong kabahin mao ang kita dili kanunay magtutok kang Hesus, which is commonly mahitabo no. Anya nga kita walay pagtutok alang lamang sa himaya sa Dios. Aron nga kita, kun kita ipangtawag paunta sa paghukas sa atong hinagiban og mamatay, base og dili kita andam sa paghatag og husay sa atong pagsalig. Ayaw kalimot ni usa ka gutlo nga ikaw, even in a single seconds, dili na to angay kalimtan nga ikaw iya ni Kristo gipalit sa taas nga kantidad. Of course, klaro kay exon no? Or kapag laom kay gipakamatyan gid biya kita no. So mo na. Og nga ikaw maghimaya kaniya sa imong espiritu og diha sa imong lawas nga ang iyang gipang iya ang Dios nag-andam og tambal alang sa matag samad. Adunay usa ka tambal sa giliad, may usa ka mananambal didto. Dili ba ikaw karon magtuon sa kasulatan nga wala pa nimo himua sukad? Pangitaa ang Ginoo alang sa kaalam diha sa matag emerhensya. Sa matag pagsulay pangaliyo po ang Hesus sa pagpakita kanimo og paagi sa pagsulbad sa imong mga suliran. Unya, ang imong mga mata maablihan sa pagtan-aw sa tambal o sa pag-aplikar sa imong kahimtang sa mga makaayo nga saad nga gitala ng daan diha sa iyang pulong. Niini nga mapaagi, ang kaaway dili makakaplag og dapit sa paghatod kanimo ngadto sa pagbanghutan o
o sa pagkadili matinuhuon. Kung dili hinuon, ikaw makabaton og pagtuo og paglaom og kadasigon diha sa Ginoo, no? So again, mao man gini ang isulti mahitabo mga kapaglaom, no? Wala tay mga problema ato yung iampo atong itugyan ngadto sa Ginoong Hesus. Bahala na si Kristo ana nga muhatag og mga kasulbaran, no? So ang balaang espiritu muhatag kanimo og tin-aw nga pag-aninag nga ikaw makakita og makapahat sa matag panalangin nga mahimo nga usa ka tambal sa kagol. Ingon nga usa ka sanga sa pag-ayo ngadto sa matag balsahan sa kapait nga gisangon sa imong mga ngabel. Okay? Dalaygon ang Diyos diin hatag siya sa og lain nga saad. No? Atong ngusba tong teksto may zone nga makita sa ikaduhang Korinto 12:9 apan siya nagaingon kanako ang akong grasya igo lang kanimo kaya ang akong gahom ginahimpit diha sa kahuyang. Sa ingon ni ana, labi pang igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. Okay, so kung imong basahon ang tibuok kapitulo na kapaglaom, nagisuwat ni Apostol Paul anang imong masinati diha ang kanabang ang pagsuwat ni Paul na gisuwatan ni Paul ngadto sa taga Korinto nga. At that time ang mga Korinto manggod kanabang boastful mapasigarbuhon, yes, no, sa ilang mga kagren of what they have, no. So sometimes usahay sa atong kapanahonan karon kapag laom usay ingana ta, no, unsay naa nato kanabang usay mo feel ta og taas na kay ta para nato, no, makakita kay ta og kanang like kanabang ubos-ubos, no, or unsa ba, no, dunay mga tao nga mubati og sama ni ana, no. So mao na sa taga Korinto gihatag ning sulat ngadto ni Paul kay even siya, no, og diha pong higay na learn po na niya nga even sa yang mga experience so ano kung atong mabasa gyud ang kasaysayan ni Paul, usa sa man siya gid siya sa mga pinaka gitawag na diya sa extremely ang iyang mga experiences, no. So kung lain pa lang, no, mas dako og garbo si Pablo, but instead, no, nga mo pagarbo siya sa kalingon tungod sa iyang mga na kuha niya, nakatuna niya, whatever it is, no. Instead iyang gipasigarbo nun ang Ginoo ug unsay naa niya, which is mo na commonly usahay ato ma-overlook ba, no? Dili na ito mabantayan sa tagsa kagalingon nga sa panahon gali nga murag paminaw na to nga mas maayo pa kaniya, no. Doon na mo yung mga mindset nga po nga may ana, no. So kining takna kapaglawong gitambagan ta nga instead nga magpasigarbo ta sa atong kagalingon ug unsa may naa nato atong pasigarbo ang Dios. Labaw na gyud maigsoon, no. So dunay nabasa sa nako diri kapaglaom nga dinhi sa atong kalibutan ang atong kultura, di ba, ang atong mga kaluyahon may atong mao na pinaka down, mao na pinaka down kay unsa man atong mga kaluyahon. Pero lahi pod ang gingharian, no, sa Ginoo. Kini nga passage o kini nga basahon o kini nga teksto atong makita klaro nga ang punto ani nga ang atong mga kaluyahon hinon mga kapaglaom, like what Paul did, iya inong gipasigarbo nga naman kay sa panahon gud nga maluya siya
diha niya mabati ang gahom nga mamahimong lig-on siya pinaagi ni Kristo. No, di ba? So, in our weaknesses, usahay mo, usually kita as a human beings, no, mo focus ta sa atong strength, no? Which is mo na atong gitudlo din sa kalibutan ng zone, no? Atong ibutang, we place the pressure sa atong kauglingon na pagpaningkamot. Then, ang Ginoo nagpahinumdom nga ang iyang grasya igo na kay nato mangigsoon. Ang iyang kusog, ang iyang strength is made perfect sa atong kaluyahon. No? So, kana angay nato nga hinumduman, no? Matag usa nato dunay strength and weaknesses, no? So, let's ato dili nato i-down ang atong mga kulayahon. Matag usa nato do naman gyud mga kulayahon. Bisan unsa pa jud ka, no? So, unya usually like Paul said, iyang gihangyo na to ni plead na siya dito ni Ginoong Hesus nga unta kuhaon. Di ba? Mao mo na tong ampo jud nga mao gid atong kulayahon. Ginoo, kumahimo kuhain tawo ni, no? Whatever it is, no? Ingani siya. But unsay gihimo sa Diyos, instead yang kuhaon, wala niya kuha aming soon. Nga naman. Like sa iyang giingon, ang akong grasya, igo na kanyo. So, diha sa iyang kaluyahon, gihatagan nun siya og strength or kusog. No? Sa panahon nun niya, nga maluya ta, ado na tay kusog nga gikan sa Diyos nga ato ning daog. Likewise po sa ato mga problema yung soon. No? Nahinumdum nung ko sa wali pod ni Kuya John Alipoyo, no? Kahapon. Sa iyang wali nga diin. Doon na tayo mga problema, doon na tayo mga kasakit, doon na tayo gipanghangyo sa Ginoo. Magpaabot nga maghilom. Oh. Nga dunay paglaom saan. No? So, mo na kanang nakarelate sad ko sa giingon ni Kuya Joe, no, na sa iyang mama ba. Sa panahon unya nga dunay problema, may iyang mama nga kadugay sa balik sa Ginoo. No? Nga ron mahuman na ning tanan, no? And nakarelate ko minsan kay dunay panahon nga ba nga na-fail na jud na ako, no? Na dunay gibugaton jud nga problema. Kani kung problema yung kay mo ganing sige hunahon-hunahon, pwede ni gibugata. Unya dili na ka makahunahon na og solusyon, no? So mao na mo bugat siya maayo, maglibog na kag maayo. Say makaingon sa dugaya sa Ginoo balik pero mahuman na ning tanan aron atong pag-antos ba mahuman without even knowing, no, sa atong self. Doon ay dako kang pangutana diha kung mubalik ang Ginoo andam ba sa gata, no? So ingana kapag laom, no? So kana bang ang problema, pagsuway, mga kasakit nga itong mga giyan, commonly, gi-refer na or gi-comparison po na sa gold. No? Kanang pag-ulay o gold, pag-testing o tinuod ka nga gold, iulay man taon na ibutang mo na sa kayo. No? Sama sa itong nabasa, dili to kayo. Ang kayo, dili ingon nga sunugon ka, pero kuhaon ang hugaw. No, aron sa ingon ni ana ba ma-find jud kayo, and then ang gold mismo mo na gimugula. So ingon ni ana ato sang kusog. So ang ato lang is salig, ampo og mo na kapaglaw magtuon kita sa balaan nga kasulatan. So hinaot pa nga niini mga takna nakahatag kini og dugang kadasigon sa pagpadayon nato sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Doon na tayo mga problema mangzon. Doon na sulti tagsa-tagsa kaluyahon, no? Sama sa saad, sama sa giingon ni Pablo sa iyang teksto, ang grasya sa Ginoo igo na kaya nato, no? So mao bitaw na nasulti po nagdiri nga matag usa nato dunay tagsa-tagsa kay mga pangandoy, no? Mao lagi na nga di nato
makuha no amputan yan din fail na to nga wala man gyud matubag ng Ginoo masagmuyo din ta ma-discourage din ta and then it goes swiftly dayon nana no ang yawa mo sakay sa na dayon no so dako kayong panalangin dako pud kayong mensahe sa matag usa kanato diin do na tay mga kaluyahon do na tay mga kanang kasakit problema ato lang din itugyan sa Ginoo ka ang Ginoo sama sa itong nabasa kapag laom, iya ka sa Ginoo, gipalit kaniya sa taas kay nga katindad, which is ang iyang kinabuhi. So, kapag laom, dili ka basta-basta. Ginoo may nagluwas ni mo, Ginoo po ang taon, dugo ni Ginoong Kristo ang bayad diha kanimo, no? So, hinaot pa, ganintak na ato mapamalandungan, sa atong tagsa-tagsa kagulihan nga ang Diyos naa kanunay mo tabang, muagag, kay gihigugma ka niya. O kinis kapag laom Jesus na nagaingon, for wisdom is better than jewels. Makita na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayan Conference President kapag laom Pastor Charles Nogra, Communication Director kapag laom Pastor Lillard Arangis. Salamat day kayo sa snack kagahapon. Okay. Station Manager kapag laom Pastor Efren Ortiga. And of course, atong bago nga Production Manager kapag laom Pastor Dwayne Murphy Claves, no? And of course, salamat sa kayo ni Pastor Ron nga naa rin taon. O sa tanan nga mga media missionaries sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa ato nga istasyon. Okay? Magampo ta. Salamat Ginoo sa imong mga pulong among na batian. Adi nakahatag ka ng dugang paglaom. Adiin dili mi angay mabalaka. Diin ikaw ang among saligan. Adin ang imong grasya igo na kay kanamo. Nagamo kami o Diyos nga ikaw maghahatag ka ng dugang pagtuo pagsalig diha kanimo. Nasa panahon niya nasuwayan kami. Among mabati ang imong grasya. Among mabati ang imong kamot nga mag-aagak sa matag usa kanamo. Nasa panahon nga sakiton pagsuway nga mudangat ikaw Ginoo magahatag na mo kaligunan, magahatag ka na mo kusog, hindi makahimo kami sa pagbarog, sa paglakaw sa dalan nga imong gusto pagalaktan. Ang ginaot po Diyos nga ikaw sa kanila maghahatag ka na mo kaalam, hindi na mo maggamit while nagkinabuhi ka naman ng kalimutan na. Among kining itugyan niya kanimang tanan. Kung among gilauman Ginoo, ikaw magapapa sa mga sala, maghahatag at sigun pagtuo. Sa ngalan ng gaham ng Ginoong Kristo, mga manuluwas. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kamuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood